Kaya po ito na ako sa testimony. At sa may mga panaginip at nais sabihin sa harapan na pumunta na po ito. Magaling ba tayo ng mga kapatid? Oras na ito. Nais ko lang pong i-share, Pastor, yung panaginip ko na sa pamumuhay ko, minsan hindi ko po iniisip po yun. Ngunit na naginip ako na para bang nasa sidar tayo. Tapos biglang dumating si Pastor Efra na may pasan-pasan. At nung parang inilagay na nasa papag, umiiyak siya kasi pinatay daw si Pastor David. At ang pinagsisigawan ni Pastor Efra, wala daw silang awa, wala silang puso dahil tinira pa yung mata. Mga kapatid naman tumitingin, pero wala naiiyak. Pero ako, tumitingin ako kasi takot daw ako sa patay, pero hindi ko nakita yung mukha. Ganun na lang, pagdadalamati daw ni Pastor Efra. Kaya, nung umalis na ako, pumunta ako sa bandar, andun pa rin. Pati siko niya, nadali, ganun ba? Hanggang sa, nung na-confirm ko na patay na nga, ay, patay na lang pala talaga, sabi ko. Kasi nakita ko yung tiyan, di na gumagalaw. Pero di ko tinignan ang mukha dahil natatakot ako sa magiging pagkikita ko sa kanya. Hanggang sa, nung nagising ako mga kapatid, takot ba takot ako? Parang totoo ba? Kasi, kaya ko po, hindi ko saan sasabihin ito, nung araw, napanaginipan ko kasi si Pastor Clemente. Hindi ko po yung sinabi sa harap na gano'n. Nasa sidar na ulit, budol fight sila, yung mga pastor, mga manggagawa, budol fight daw. Tapos, nung kakain na silang dalawang Sister Glo, tinawag din ako. Kasi, ang napansin kong patawaran ko ng Panginoon, pero yung talagang panaginip ko, ang nakita kong pinagbubudal paitan nila na pagkain, yung kanin na maitim, yung parang sunog, yung parang ginagagawing kape, gano'n po ka itim. Hindi po ako kumain, umalis na po ako, tapos kumain sila. Hanggang sa maya-maya po, nagkukantuhan na daw kami ni Sister Glo, wala kaming kamalay-malay. Nakita namin si Pastor Clemente sa likuran namin, patay na, naka-blue ng damit. Ang panaginip na yan mga kapatid, hindi ko sinabi. Ngayon, nanaginip na naman ako ng ganun. Kaya, siguro dapat kong sabihin ito para may panalangin kung ano po yung gusto ng Panginoon at ibig sabihin ng ipaalam sa atin ng Panginoon. Kaya, salamat po. Maraming salamat po. Praise God, kaya purihin po Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa binigay ng pagkakataon na kami ay narito muli na kasama na nagpupuri sa Panginoon. Kaya we have 18 days na lang para sabi na sa radyo ay Pasko na. Pero sa atin, dahil hindi naman natin sineselebrate ng Pasko ay convention po ang ating labangan okasyon. Kaya 18 days na lang dahil sa December 22 ay mag-start na pang convention, pero dahil linggo lamang po tayo pupunta, lalo sa Santa Maria, meron pa kayong 20 days to cleanse up. Kaya ang Friday po ay hindi naman po masyadong hindi kagaya dati na Friday, busy na, may program na, pero ngayon parang sa gabi lang. Pero gagawin ko pa po yung memo, ipapasa pa kayo Pastor Gertie kung anong sasuggest niya, pero parang walang masyadong programa ngayon. Friday mag-start ng gabi, tapos kung pang nalaman yung Saturday, pero mga mostly
seminar or open forum po yun. Main event po natin ay yung Sunday, kaya ina-expect po natin na nandun pa tayong lahat at as expected, wala pong pagkain, kaya magdadala po tayo. Siguro mag-prepare sila, pero hindi po natin expect masyado para hindi tayo magutuman. Kasi pinag-uusapan namin tuwing Monday, workers meeting na mahirap magluto ng pangkalahatan. Kaya tuwing okasyon po ay magiging kaugalian na po natin yung magbaon para pag may baon ka, kung pagtapos ng service, kukunin mo lang yung baon mo, punta ka na sa kilid-kilid, makakakain na kayo. Unless unlike yung makikipila pa tayo doon, tapos kukunti yung pagkain, baka may tendency pang matisod tayo. Ano ba naman yan? Ang pagkain, di pa nakakarating sa lalamunan, mga ganun pong punto. Kaya mas maganda po yung makapagpaon na lang po tayo para konti man yung binaon mo, marami man, wala kang masasabi kasi yun ang binaon mo. Masarap man na hindi. Ma-appreciate mo pa rin kasi yun ang baon mo. Kaya yun po mga kapatid natin mga simple reminders. At natin po ba ng New Year ay Sunday din. December 31 is Sunday, kaya service tayo sa umaga. Pero doon po sa Sidaryo, hindi ko po alam yung plano dito. Sa Sidaryo po ay magsa-service ng umaga at sa gabi dahil December 31 ay yun na po yung pinaka New Year's Eve, kaya may service din po doon. Kaya yung mga gusto makipag New Year po doon ay welcome po kayo. Kaya yun lang po mga pwede lang pa yun. Ang gandang umaga sa kanya. Siya nag-exam ng mga kapatid. Bahay pa yung isa. Sa linggo, wala ko kami dito gawa ng schedule kami. Kaming mag-anak. Naka-schedule kami pupunta lang. Kasi nga si Sister Ria hindi makauwi. Sabi niya, kami na lang daw pupunta doon. Kaya matagal na yun na sinasabi sa akin na ayusin na daw natin. Yung pinapayag pa niya ako na pupunta doon. Nung unang sabi sa akin talagang ayaw. Ayaw na ayaw ko yung biyahe kasi na hindi naman kasi akong galak. Kaya hindi niya ako mapasagot-sagot. Eh nung napunta dito yung bus niya, nakiusap ko na yung kanyang pupunta doon. Kaya sa katagalan, napasagot din ako ni Rian. Yung sagot na yun is, nagminitan lang ba? Kaya yun, nilakad niya agad yun namin. Kaya naka-schedule ang punta natin sa, sa 6 ang flight namin. Kaya kakasama namin si Sister Miriam. Si Davis, kasi Miguel, kaya kami ay Miriam. Kaya wala kami dito sa Lento. Ang dating na namin is January. Kaya, pero first week ng January, first Sunday ng January. Kaya hihingi kami ng panalangin na ang pag-iingat ng Panginoon. Makauwi kami ng nasa ayos. Kaya, request prayer sa akin. Pag-anisap. Nawa, karating ka din ako happy din. Panginoon, magandang umaga sa inyo at dito sa mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Pagkakataon, muli tayo nagsama-sama. Malapit na nga ang convention.
Sino in charge? Ate Glo. Sa accommodate na mga pupunta. Sino in charge? Mamaya, pag-usapan na lang natin. Hindi, mag-assign na lang kayo ng tao sino magiging in charge. Andito naman si Brother David. Gusto David at saka Sister Rubina. Sila ay kumamit. Kayo. Punta kayo dun Sunday ay... Linggo na. Hindi na? Hindi kayo gusto ng Friday. Linggo na. Nasa Sunday. Si Brother Bakasyon. Samuel ang magdadrive ko dito. Pagkukuha na lang ng pagkasok. Ano na? December 24. 24. Convention. Puri ng Panginoon. Naalis pa na sila. Nabigla ako na. Matagal pa na kayang alam. Ay, siya nagsabi. Hindi ako May ano ako. May bumulong sa akin. Paano? Puri ng Diyos. Enjoy the labor of the fruits of your labor. Entitled sa mga bagay na yan. Mag-enjoy kayo. No? Kung business, magpalain kayo ng Panginoon. Kung pleasure, it's okay. Amen? Nasapinin nyo yung bunga ng inyong mga pagpapagal. At pagpapala din naman yan galing sa Panginoon. Maging ganun na ang ating mga alakad yung pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. And may alis, may babalik din naman. Mr. Julie. Bukas paparating from Guam. From Guam. Pagbalik si Mr. Julie. Sundin yata nila mamaya. Bukas. Panalangin din natin na mamaya pang magbabalik ni Mr. Julie. At puri ng Panginoon. Salamat sa mga pag-iingat ng Diyos sa yung panaginip kanina, yung pala tayo sa testimony, nagkanta kami ng paggantok ng bata noong Monday sa San Manuel. Yung time na yon ay nakakaramdam na ako ng pangangati sa lalamunan. So hanggang sa makauwi kami, kinaumagahan, parang iba na pakiramdam ko. Hindi ako nakarating sa invitation ni Mr. Jelly dahil sama talaga yung pakiramdam ko. Pinakiramdaman ko kung pakailan yung patong birthplace. Kaya lang hindi, parang yung lagnat ko nasa loob. Hindi siya mataas ang maganda. Kaya lang nilalagnat. Parang nasa loob. Tapos Merkules, Huwebes, parang naging worse. Pero yung pag-worse niya, iba, kinuha namin yung temperature ko, hindi siya mataas. Ang temperature ko is 35. Hypothermia. Hindi ko rin alam bakit yung temperatura ng katawan ko, hindi siya normal. Hindi siya mataas, mababa. Nakikiramdaman din namin. May mga inanong-cross din kami mga dahilan. Flu din daw siya, kaya lang reverse effect. Meron siyang gano'n. Yeah. Tingnan natin. Nanalo niyo po ako kapit. Isama niyo ako sa mga panalangin niyo. Pero yung pakiramdam ko siguro, medyo nangihina. Pero kaya pa rin. Siguro mas worse yung effect ng mataas yung temperatura. Kasi talagang iba ang effect niya. Pero itong hypothermia ay flu din daw. Kaya lang
hindi naman ganun grabe kasi sa mataas na lagnat. Kaya lang, ang nakakapagpapanga kasi reverse, iba ang ano rin. Hindi namin wala pang iba yung mga simptomas, iba ang simptomas. Amen. At kaya ng Diyos, yung panaginip niya, ito ay sabihin natin sa huling araw, ito ang mangyayari na nakasulat sa 13:7 na pagtatagumpayan niya yung mga banal. Amen. Pagtatagumpayan ng hayop ang mga banal. At sa pagtuturo ko rito sa inyo, ilang beses na rin talaga, pag yun ang topic natin, talagang hindi ko rin mapigilan ang sarili ko, ang emosyon. Talagang napapaya ako, napapaluha ako. Isang feeling kung sakaling sa panahon na yun, mga kapatid na hindi makarating sa pagtakas at mangyari ang mga bagay na yun. Isang feeling, ano ang nagdamdamin ay talagang mabigat para sa akin kung mangyari man sa inyo ang bagay na yun. But doon sa panaginip, pinapakita kung anong mangyayari, kung anong magaganap sa mga araw na yaon. Sabi nga, ang braso, ang bali, ang mata, talagang ilogin. Ang pagpapahirap na gagawin sa mga banal sa araw na yun ay talagang hindi mo lubos na isip dahil ang sabi ng Biblia, malaking kapighatian, dakilang kapighatian. Malakas man ang iyong pananampalataya, may pagtatagumpay mo yung pananampalataya mo, pero yung sarili mo, hindi mo kakayanin dahil ang nakasulat mo sa Biblia ay pagtatagumpayan mo ang mga banal. Yung hayop ngayon. Kaya, isa lang ang lugar na kaligtasan na dapat natin mabutahan. Amen? And every Gospels na ipinahayag ng Panginoon sa atin ay para sa ating ikaliligtas. At ang Ebanghelyo na pinahayag sa atin ng Panginoon sa Iglesia nito ay Ebanghelyo ng pagtakas, Ebanghelyo ng paghahanda, Ebanghelyo ng sandako. At yung Ebanghelyo yun ay para sa ating ikaliligtas. If we obey, if we follow, ay naliligtas tayo. But I'm not saying na kaligtasan na yun ay para sa kaluluwa. Hindi, yung kaligtasan na dinadala tayo ng Diyos sa isang dako ay kaligtasan ng ating laman. Upang tayo ay manatiling buhay hanggang sa pagparito ng ating Panginoon at masaksihan natin ang kanyang pagparito. At ito ay ating ipapatutuo sa mga darating na henerasyon. Amen? Pero kino-consider ko na salvation na rin yun. Amen? Kasi mahirap ipagtagumpay ang iyong pananampalataya sa dakilang kapighatian sa araw na yun. Dahil Biblia na magsabi na ang hayop ay pagtatagumpayan niya ang mga banal. There's no way na madadaig natin ang banal. Maliban na lamang doon sa isang dako na inihanda ng Diyos. Hindi natin ang pagtatagumpayan ang hayop na yun, in Revelation 13, kung hindi natin pangyayarihin yung Revelation 12. Amen. Hindi natin pangyayarihin yung Revelation 12. Kaya, yun ang significance, yung kaugnayan ng panaginip na yun. Pinapakita kung gaano kahirap. Amen? At pinapakita din doon, sabi, kahit na Pastor David na pinakita, matibay na yan sa pananampalataya. Pero hindi siya nagtagumpay. Pero hindi siya yun. I said symbolical.
Sinisimbolo lang sila. Amen? Pastor na yan, pero hindi siya nagtagumpay. Inalo siya ng kaaway. Eh, sino pa kaya tayo na sabihin natin musmus pa lang sa pananampalataya o yung ating maturity ay hindi pa gano'n kataas kagaya ng mga pastor. Kaya kung tayo ay dumidepende ba sa ating mga pastor, umayon tayo kung ano ang mga ipinapahayag kung gusto natin magtagumpay. Kasi ngayon sabihin natin malakas tayo, kakayanin natin mamatay at mabuhay kay Kristo. Pwede. Dahil ngayon ay nasa kalakasan ka pa. Pero sa panahon nagutom ka na, baka iba na ang isip mo. Kaya lang pinahayag na sa atin si Apostol Pedro nga. Diba? Kung kasama pa niya ang Panginoon, sabi niya, hindi ka namin nahayaang mamatay. Amen. Pero nung dyan na yung mga alagad, kumuha pa ng tabak si Pedro, tinapos na niya yung ano eh. Marco. Amen. Sinaway siya ng Panginoon. Pero pagkatapos nung dalhin na ating Panginoon sa Kristo, nagsimula na sila lahat. Wala na, maging si Apostol Pedro ang nagsabing, hindi ka mamamatay, hindi ka namin nahayaan mamatay ka. Wala, siya rin nawala. Masama pa, pinagkanugo pa niya 3 beses. Kita niyo, yung kanyang kalakasan sa pananampalataya, nung panahon ng ligalig, panahon ng panganib, nawala. Nag-aaral pa kaya tayo? Amen. Kaya, hindi ko rin hinahatulan ng inyong kalakasan ng pananampalataya. Kakayanin niyo rin siguro. Pero mas mainam na, di ba, na tayo sa ating kalalagyan ay walang gumagabag sa ating pananampalataya at magtatagumpay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Di ba? Sino magagabag sa ito ang patungkol sa pagkain? Meron ka naman lupa, meron ka naman tinaluan. Amen? Meron kang tanim. Kung meron kang tinanim, meron kang aalihin. Kung meron kang aalihin, meron kang iluluto. Di ba? Pero ano naman, sa panatayanan natin ang pangalan ng Biblia na tinulungan ng lupa ang babae. Kulang man tayo sa mga inihanda dahil hindi na natin kakayanin, hindi na sapat. Amen? Sa amin nga, talagang wala na. Ako rin nandun. Nababawasan na nga. Amen? Pero ang sinasampalatayanan ko ay lupa ang tutulong sa atin. Amen. Kaya huwag na tayo mag-stay. Wala pa kaming handa, wala pa kaming ganito, wala pa kaming ganito. Amen. Sa panahon na yon, ang kailangan lang ay sipag at tiyaga para tayo ay makapagtulungan at magsama-sama magtagumpay ayon sa ipinapamukhala ng Panginoon sa mga araw. Kaya yun ay kapahayagan patungkol sa mga araw na darating. Amen. Na para hindi na tayo makaranas ng mga ganung bagay, kundi tayo ay magsipagtagumpay ayon sa pangako ng Panginoon. Purihin ng Diyos. President, kaya nung December 1, pumunta pa kami sa December 1, Baguio. Nung Friday, punta kami sa Baguio na imbitahan lang po. Sabi niya. Dahil si Brother Timothy, pumunta doon sa Baguio para mag-review. So, nasama po kami, ako, Sir Lab, sa Edna. At di namin expect na yung pinsan ni Sir Eden ay may sakit pala yun. Hindi ko rin alam si John Astia. Attorney pala yun. Kaya sabi ni Sir Eden na gusto mo ipag-play over ka namin kasi kasama namin yung pastor namin. Kaya hindi ko na-expect na na yun yung nasabi sa Eden. Kaya sabi niya, sige, pwede naman. Kaya
bumalik kami sa magkapasyal muna kami. Then pag-uwi, nagpa-pre-over na yung lalaki yun. Yung lalaki yun, kapatid nung nasa Iran. Ano ba yun? Yung kapatid niya. Kaya nag-pre-over kami. Sa kami, yung kanyang puso operahan. Kaya nagbasa ako ng Bible sa Jeremiah 3. Tapos manalangin kami. Habang panalangin, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Pati siya, naramdaman din niya. Kaya sabi ko, yung mga bagay na ginagawa ko rin, hindi natin expected na lang. Pero may kalooban ng Diyos sa bawat bagay na Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nagpasalamat siya, nagpawi na kami, nag-thank you sa akin. Thank you. Tapos sa baba na kami dito, nag-videos ulit kay Sir Eden na nagpapasalamat siya sa ginawang pag-pray over sa kanya. Kaya puri ng Panginoon sa mga ganung bagay na hindi natin i-expect yung mga ganung bagay, pero sabi nga yung dapat lagi ang mahayag yung kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Sabi ko, dalangin ko nawa ang Diyos gumawa ng himala sa kanya para at least sa buhay niya meron siyang patotoo na ang Diyos ay buhay at walang imposible sa Panginoon. Kaya doon, at the same time, i-report ko na rin na isa sa nagbibigay ng tulong o nagpapasa ng financial report ay walang iba po itong Brother Church itong Santa Maria, at malaki po yung naitutulong po ng bawat isa sa inyo sa pag-contribution nyo ng pagbibigay. Kaya halos sa tagal na nakata nagbibigay kasi halos iba hindi na nagbibigay. But, o saan naman yun, nagbibigay pa. So, ipagpatuloy nyo lang po yung pagbibigay sapagkat sa inyong pagbibigay, sabi nga siksik niklikan mga kopang ibabalik ng Panginoon. Amen? Yung kaunting ibinibigay, pag pinagsama-sama, lumalaki. Pero sa mata ng Diyos, yung binibigay ninyo, mas malaki yung binabalik ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Kaya, yung panaginip niya, ako yung nakita. Malaki po ba siya? Kasi pag malaki siya, makakaw nga yun. Kasi buti. Kasi kung ibang taong gagamitin, baka ma-nervyos, baka matisod, o baka kaya ako po, kahit ako pong gamitin, okay lang. Kasi sa paglilingkod, wala po tayong wala po tayong hihiyan. Yung mga bagay niyo, yan ay mga paalala na pwedeng yun ang mangyayari talaga sa uling araw. Yung mga nakamatay ngayon, mapapalan sila sapagkat pwede mo pang ipagluksa, pwede mo pang dalawin, lagay sa kabaong, sa pagdating ng panahon, yung pag namatay ang isang tao, baka iwanan mo na nga lang baka iwanan mo na lang yung mahal mo sa buhay dahil sa hirap o ano pa man dahil sa mga nangyayari. Tingnan yung nagkaroon ng pandemic, di ba? Yung mga namatay sa ospital, inuwi pa ba? Di ba? Nung time ng pandemic, pag namatay sa ospital, ano gagawin? Sunog. Anong may uwi mo? Abo. Nangyari na nung pandemic. Ano pa kaya yung mas worse na sabi ng Biblia na hindi na mangyayari kailanman? Pinaka-worst na mangyayari sa uling panahon. Pero sabi ng Biblia, pinaghahanda tayo ng pagtibayan natin mga puso natin. May Diyos naman na laging mag-iingat sa atin. But gampanin natin yung ating gampanin sa Panginoon. Gagawin ng Diyos yung kanyang gusto. Pero gawin natin yung dapat kalooban. Alam niyo po na meron po dyan sa Sidar, isang kabataan, siya lang pumunta doon. Hindi niya kasama yung nanay niya, hindi niya kasama yung tatay niya. Dalawa lang sila mga kapatid, yung sa babae. Siya lang pumunta doon. Wala siyang bahay. Nakikitulong siya sa bahay ng auntie niya. Hanggang katagalan, trabaho doon. Hanggang sabi niya, auntie, pwede ko ba bilhin yung lupa mo dyan na katapat? O sige, bilhin mo na lang yan. Nung nabili, papahuli siya ng trabaho. Tapos ng mga trabaho niya, nakapagtayo siya ng bahay. Siya lang mag-isa, siya nagtayo. Na maliit lang, hindi ganun kalakihan, pero masabi mong
pwede na. Ibig sabihin, sabi ko, ba't siniksik mo yun sa dilim? Hindi mo kasama yung magulang mo. Ayaw ng mga magulang mo, kanya-kanya tayong kaligtasan. Tama naman, tama ba? Ayaw ng magulang ko, kanya-kanya tayong kaligtasan, di ako na lang. At kung susunod sila, bahala ng Panginoon, sabi niya. Kaya, siya muna sa magandang unawaan niya. Kaya, sa paglingkod natin, itong sabi malapit na, ay isang bagay na mahirap intindihin. Kasi kung tayo tatanungin, hanggat maaari, baka piling Lord, matagal pa. Baka pwedeng matagal pa. Pero ang Diyos nagsasabi, hindi na magtatagal na eh. Malapit na. Kung malapit na, dapat yung mga reaction natin, dapat hindi tayo matakot, hindi tayo mangamba, dapat mas yung naramdaman natin, excited, sapagkat yung mga bagay na gusto ng Panginoon, mangyayari sa huling araw. At ang pangako naman ng Panginoon, iingatan niya yung kanyang mga lingkod ng kanyang kabanan. Amen? Ako sabi ko nga kami, maghahanda kami ni Stella, gagawin lang namin yung magagawa namin. Yung hindi namin kayang gawin, bahala ng Diyos. Amen? Hindi mo na kayang gawin eh. Tandaan ninyo, ang tao, may limitasyon siya. Kahit mayaman ka, yung paghahanda, hindi mo kayang ihanda yung mga bagay niyan. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo may paghahanda yan ng sakto. Yung hindi mo kayang gawin, ibigay mo sa Panginoon para ang Diyos naman may kaluwalhatian sa iyo. Amen? Kasi pag naghanda ka na, nakaligtas ka, baka masabi mo, ang galing ko. Ano ko yung sarili ko, save ko dahil sa ako yung nag-imba. Pero yung kulang yung gawa mo, tapos na-save ka, masabi mo, purihin ang Panginoon kahit kulang ako ng pag-imba. Makikita mo yung milagro ng Panginoon. Amen? In that time sa time ng mga Israelita, pumunta sila sa Kanaan. Wala silang magagawa. Tatawid sila ng dagat, wala silang magagawa. Pero ang ginawa nila, tumakas sila. Nung makita ng Diyos yung pagtakas sila, wala silang magagawa. Nung ginawa ng Panginoon, hatiin yung dagat. Gawa ba ng tao yun? Gawa ng Diyos. Pero yung mga tao sumusunod lang. Nung makati yung dagat, nakalakad sila. Ibig sabihin, yung hindi mo magagawa, Diyos ang bahala. Yung magagawa mo, gawin mo. Salamat ng Panginoon. Praise God.